ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-change ng inyong SSS membership type from OFW to self-employed member kay SSS. So bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. So ngayon, dito sa Google search ng cellphone ninyo, open nyo lang yan. Dito sa my search, click nyo lang yan. Then search nyo lang yung E4 SSS form. Then ito yung lalabas, kaya hindi yan yung website ni SSS. Scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung mismong SSS website. Ayan, naka-PDF din yan. And then nakalagay is member data change request. So ito na yung form, click natin yan. Then magda-download yan. Click download. Then click open. Ayan, so ito na yung form. Then after nyo ito ma-download, ipaprint nyo na ito. After nyo mapaprint, pipil upan nyo na ito. Pag magpipil up na kayo dito, use black ink, ballpen lamang. At saka dapat naka-capital letters ang pagsusulat nyo dito. Dito sa part 1, to be filled out by a member. So lagay nyo lang yung SSS number nyo dito. And then your common reference number if alam nyo. Pag hindi nyo alam, huwag nyong lagyan. Then date of birth, kailan kayo pinanganak. Then your tax identification number. But then kung wala kayong tax identification number, huwag nyong lagyan. Next is your name. So lagay nyo yung apelyido ninyo, pangalan, middle name, at saka suffix tulad ng the third, the second, junior, senior. So dyan nyo ilagay yung suffix ninyo. Then next is your address. Dito sa address, lagay nyo lang yung room number or floor number or unit number and building name. But then kung wala, wag yung lagyan. Next is your house or lot number, street name, subdivision kung meron. Then barangay or district or locality, city or municipality, kung anong province at saka zip code. Next is the telephone number. So kung wala naman kayong telephone number, wag yung lagyan. Dito naman sa cellphone number, so lagyan nyo yan, importante yan. And then your email address, lagay nyo din dyan. Then para naman sa mga nasa ibang bansa, so of course may foreign address kayo, update nyo na din. So lagay nyo lang yung foreign address nyo dyan. Next na tayo sa data change or correction or updating. Dito, hanapin nyo lang yung change of membership type. So, ito, nangunguna sa letter A siya. So, dito sa letter A, may makikita kayong box. Lagyan nyo lang ng check yung box. Lagyan nyo lang ng check yung box ng letter A para malaman ni SSS na yan yung papa-change ninyo. So, after nyo malagyan ng check yung change of membership type, dito naman tayo sa from at saka to. Dito sa from, dahil kayo ay OFW or Overseas Filipino Worker, dito sa my box, lagyan nyo ng check. And then sa to naman, lagyan nyo ng check yung self-employed. Lagay nyo din yung profession or business ninyo sa pagiging self-employed ninyo. And then your profession or business started, kung kailan na nag-start yung profession or yung business ninyo. At kung magkano yung monthly earnings ninyo. And take note, ang ibang SSS branch is naghahanap talaga ng katibayan sa pagiging self-employed ninyo. Kaya kung may proof of na kayo ay self-employed, so dalhin nyo na para 100% pagpunta nyo sa SSS branch is ma-approve yung pagiging self-employed ninyo. So, yan lang yung kailangan nyong fill upan dyan sa data change or correction or updating ang from at saka to. So, mamili lang kayo kung ano yung ipa-update ninyo. Take note, kung once na may ipapa-update pa kayo, so dito lagyan nyo lang ng check yung mga gusto nyo pang ipapa-update dyan para isahang punta nyo na lang sa SSS. Isabay-sabay nyo na yung pagpa-update nyo ng mga contact information ninyo. So, itong form na to is page 1 of 2. So, may page 2 pa. Scroll natin pababa. Dito, makikita nyo yung reminders
basahin nyo yan. Then list of documentary requirements. So dahil tayo ay nagpa-change of membership type, so ito yung requirements. So nakalagay dito, to self-employed, no required documents. Ayan. So kung kayo ay magpa-self-employed daw, wala daw kailangan na dalhin na documents. But take note guys, tulad ng sabi ko kanina, kailangan nyo magdala dahil depende yan sa SSS branch. Dahil ang ibang SSS branch is naghahanap talaga ng proof ng katibayan ng inyong pagiging self-employed. So hindi totoo yung nakalagay dyan na to self-employed, no required documents. So hindi totoo yan. Naghahanap talaga yung SSS ng mga katibayan sa pagiging self-employed ninyo. Kaya kung meron kayo dyan, is magdala na kayo. Then, scroll natin pababa. Makikita nyo dito yung certification. So, ito na yung page 2 of 2. Lagay nyo lang yung SSS number nyo dyan. Then, yung kumpletong pangalan ninyo. At saka signature. At kung anong date kayo pupunta doon sa SSS. Yan. So, yan lang yung pipill upan natin dito sa page 2 of 2. So, after nyo ito ma-fill upan, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. And then, magdala lang kayo at least one valid ID at saka itong form para pagdating nyo sa SSS, sabihin nyo lang sa guard na magpa-update kayo. Then, titingnan lang yan ni guard saglit yung form ninyo. Then, ituturo kayo kung saang counter kayo pipila. Guys, bago kayo pumunta pala doon is wag niyong kalimutan yung number coding schedule para pwede kayo makapag-process nito. Dahil pag once na hindi kayo naka-number coding schedule is hindi kayo papasukin doon sa SSS. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-change. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!